Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakamurang material na pwede mong gamitin sa pagtatayo ng bahay mo. At ito nga ay ang Interlocking Compressed Earth Blocks o ICEB. Pag-usapan natin yan. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang ICEB or Interlocking Compressed Earth Blocks ay napaka-practical at structural. Ibig sabihin, matibay siya. Napakatagal na panahon na ginagamit ng mga tao ang lupa sa paggawa ng mga bricks. Ang kaibahan lang nito, hindi siya niluluto sa kiln o sa oven. Kaya mas madali siyang gawin. Kailangan mo lang ng magandang molde. Bakit matipid itong material na ito? Siyempre, galing sa lupa. Pag hinukay mo yung site mo para magbuon ka ng foundation, yung lupa niyan, karamihan niyan ay itatapon mo na. O kaya itatambak mo sa kung saan. Pero ito, pwede mong gamitin yung lupa na yon. Basta tamang klase ng lupa, bibistayin mo siya at hahaluan mo siya ng kaunting buhangin at kaunting semento bilang stabilizer. Pwede mo na siyang gawing block. Hindi na rin kailangan ng mortar o kaya sementong palaman itong block na ito. Dahil interlocking ang design niya, hindi na kailangan na lagyan ng maraming semento sa pagitan ng mga blocks. Mura ito dahil nga mas maraming sangkap ito na lupa kumpara sa semento at buhangin. Mabilis din ang construction sa ganitong klase ng blocks. Parang Lego siya. Lego system na pinagpapatong-patong at dahil may mga interlocking grooves ito, mabilis itong itayo at naka-align na. Pantay na agad ang pagkakalinya. Kaunti lang ang skilled labor na kailangan mo. Mas simple ang proseso kaysa regular hollow blocks na kailangan pang sukatin at i-level palagi. Matibay at disaster resilient din ito. Meron tong high compression strength. Kaya kapag tama ang pagkakagawa, mas matibay pa ito kaysa sa ordinaryong hollow blocks. Mas matatag din ito sa lindol. Ang interlocking system ay nagbibigay ng mas solid na koneksyon sa bawat block. Kaya kaya nito ang matitinding mga load. Kaya rin ito ang ulan at init. Basta in-apply nito ng tamang sealer at may tamang waterproofing, matibay ito sa tropical climate ng Pilipinas. Presko at maaliwalas din ang binibigay na temperature nito sa loob ng bahay. Dahil natural na thermal insulated ito. Dahil gawa sa lupa, mas presko ito sa loob kumpara sa hollow blocks o pure concrete. Perfect sa mainit na klima. Environment friendly rin ang material na ito. Low carbon footprint, wika nga. Walang firing process katulad ng ginagawa sa mga bricks, kaya mas kaunti ang energy consumption na ginagamit para makagawa ng mga blocks na ito. Sustainable din ito at pwede pa rin gamitin ang lupa sa site, kaya less transport ng materials at mas mababa ang magiging cost mo sa hauling at logistics. Mas makinis at handa na sa finishing ang surface ng ganitong mga blocks. Hindi na kailangan ng plastering o maraming rendering. Dahil nga makinis na agad ang blocks, makakatipid ka sa finishing materials tulad ng semento at pintura. Kaya ang mga advantages nito, mura, disaster resilient, eco-friendly, at long-term na tipid. Pero meron din siyang mga disadvantages. Unang-unang issue dito, kakaunti pa lang ang gumagawa at knowledgeable sa paggamit ng ganitong klase ng material. Ang totoo, baka pasadya pa nga. Kasi konti pa lang
ang supplier ng mga ICEB machines dito sa Pilipinas. Pero sa mga African countries at sa India, marami na sila nito. Pero dito sa Pilipinas, baka pag-aaralan pa natin ito. Pangalawa, tubig. Dahil gawa sa lupa, gawa sa putik, itong blocks na ito kailangan ng matinding waterproofing para hindi ito lumambot o masira. Pero kung gagamitan mo ng mas mataas na cement content bilang stabilizer, may laban na rin siya. Pangatlo ay labor. Kailangan ng kaalaman o training sa installation nito, hindi kagaya ng nakasanayan na nating hollow blocks na yung mga mason kahit nakapikit alam na nila kung paano ito gagamitin. Pero itong ICEB, kailangan pa na maging familiar dito yung mga laborers natin. Pang-apat, approval ng mga professionals at ng mga eksperto. Baka kailangan pa na ma-approve ito ng ilang taon bago ito matanggap ng mga engineers o ng mga local government units bilang isang standard at katanggap-tanggap na materyales sa pagtatayo. Baka may resistance sa part nila bago ito gamitin at baka hindi sila masyadong pamilyar dito. Pero kung makokombat itong mga disadvantage na ito, napakaganda ng potensyal ng ICEB. Mura, maganda, matibay, at higit sa lahat, environment friendly. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana makita-kita po tayo uli sa susunod nating video dito sa aking YouTube or Facebook channel. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye! Naghahanap ka ba ng bahay? Kasi marami ngayon gusto magpagawa ng bahay, pero kung gusto mo tapos na yung bahay, tapos ako pa yung gumawa, ako pa yung nag-design, meron akong binibentang bahay. Ito yung Japinoy house. Japinoy kasi Japanese inspired. Pinagsama natin yung Japanese aesthetic tapos yung Pinoy culture sa isang bahay. Binibenta ko ito ngayon for 6.9 million pesos, yun yung asking price ko. Pero pag-usapan natin, no? Ang features ng bahay nito, 2 stories siya, 50 square meter floor area, 57 square yung property. So hindi siya ganun kalaki, no? Tamang-tama lang para sa isang pamilya na may anak, tapos nagsisimula pa lang ng family. Meron tong 2 bedrooms plus may extra. Meron siyang space na pwedeng i-convert sa another bedroom. 2 toilets, bath, tapos meron siyang magandang outdoor dining. At napakaganda ng pagkakagawa ng ng pagkakaplano namin ng natural light tsaka yung ventilation. Di may makikita sa mga binibentang mga bahay na same price sa mga subdivision. Ito isa San Jose del Monte, Bulacan. Never babahain itong lugar na to dahil mataas yung lugar na ito, San Jose del Monte, Bulacan. So kung gusto mo bilhin ito ng cash, pwede rin bank financing, i-assist ka namin doon, and tutulungan ka rin namin sa transfer documents kung magkakasundo tayo. So pwede mong bisitahin, pwede mo akong i-text sa number na bibigay ko, or i-email mo kami at pag-usapan natin.